Sino nga ba naman ang hindi nakakilala kay Pastor John MacArthur sa panahon na ito, hindi ba? Siya ay kilala bilang isang tapat at matapang na tagapangaral ng salita ng Diyos sa loob ng mahigit 5 dekada. At ayon nga sa mga nakakilala sa kanya, buong buhay niyang ipinangaral ang katotohanan tungkol sa buhay, kamatayan, at on top of that is pinangaral niya si Kristo, ang Diyos, at ang pamamaraan ng kanyang preaching ay expository. At ngayon, siya mismo ay dumaan na sa pinto ng kamatayan at nakauwi na sa piling ng Panginoon na matapat niyang pinaglingkuran. Diba, nakikita natin ngayon na may mga nagpo-post ng kanyang mga notable quotes about death. Isa sa mga katotohanang madalas niyang itinuturo ay ito, yung verse sa 2 Corinthians 5:8 na to be absent from the body is to be present with the Lord. Ito ay hindi na lang isang salita, kundi isa na itong realidad ngayon. Ang kanyang mga sinabi tungkol sa kamatayan ay hindi basta quotes na lang. Ito ay mga katotohanang nakaugat sa Biblia, puno ng pag-asa at may hamon para sa lahat ng nakikinig. As we reflect on some of his most notable quotes on death, we are reminded that he did not just preach these truths, he now lives them at home with Christ. Balikan nga natin ang ilan sa kanyang mga pahayag ukol sa kamatayan at nawa tayo rin ay maudyok na mag-isip ng malalim, mamuhay ng may kahandaan, tumingin nga sa hinaharap na may pag-asa at kagalakan dahil ang tunay na tahanan ng mga anak ng Diyos ay wala rito sa lupa kundi nasa piling ng Panginoon magpakailanman. Naalala ko tuloy ang aking ama. Mga 1 taon na ang nakalipas, napakabigat nga talaga ng mawalan ng isang mahal sa buhay, lalo na kapag ama. Naalala ko pa yung mga sandaling yun na nagdala nga sa akin ng maraming katanungan, ng kalungkutan at pangungulila na hindi madaling pagdaanan. Pero kahit ganoon pa man, sa gitna ng matinding kalungkutan, ng realidad na ito, somehow nare-remind din ako sa mga quotations ni John MacArthur. Sinabi nga niya na death is the enemy we all face. But for the believer, it is not the end. It is the beginning of eternal life with Christ. Somehow nakakapagbigay sa akin ng encouragement nung panahon na umuwi na ang aking ama sa Panginoon. Romans chapter 14 verse 8. Ang sabi, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Isa sa mga ibig sabihin nito ay saan man tayo dalhin ng buhay, tayo ay para sa Diyos at hindi nawawala o mawawala ang ating pag-asa. Balik tayo kay John MacArthur. Alam nating lahat na siya ay isang preacher at teacher. Tinutukan talaga niya ang katotohanan tungkol sa mga essential doctrines sa Bible. At isa rito ay tungkol sa kamatayan. Itinuro niya kung gaano ito kaseryoso at kung paano tayo maghahanda para sa araw na darating na haharap tayo sa Diyos. He helped us realize in his teachings na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang at ang tunay na buhay ay nasa piling ng Diyos. Ngayon, siya mismo ay hinarap na ang kamatayan at nag-iwan ng halimbawa na ang mananampalataya ay hindi dapat matakot dahil ang kamatayan ay hindi pagkatalo kundi tagumpay. Kaya kahit nalulungkot ang mga marami, lalo na ang kanyang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya at probably ang simbahan na kanyang pinaglingkuran, ngayon siguro ang mas mahalaga nating dapat isipin ay yung pag-asa na tinatamasa na niya ngayon. Yun yung pag-asa na nakabase sa mga pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Tulad nga ng sinabi niya na to die is gain for the believer because it means being with Christ forever. Kapag namatayan ka talaga ng mahal sa buhay, hindi mawawala yung pagdadalamhati, yung tunay na lungkot, yung tunay na iyak, yung tunay na luha. But when I came across with John MacArthur's notable quotes on death, nung sinabi niya na death is the ultimate enemy, but Christ's resurrection conquered death, giving us hope beyond the grave. Ang hirap talaga kapag ikaw ay namatayan o nawalan ng mahal sa buhay. Nandun yung totoong mukha ng pagdadalamhati, ng lungkot, ng tunay na luha, yung lalim, ibang level. Somehow, naaalala ko ito na turo ni John MacArthur nung sinabi niya na death
is the ultimate enemy, but Christ's resurrection conquered death, giving us hope beyond the grave. Ang aking yumaong ama ay isang tunay na mananampalataya kay Kristo at naniniwala ko na nasa piling na siya ng Panginoon. And going back to that quote, hindi lang ito basta hope na pangarap lang o pag-asa na walang basihan, kundi ito yung makapangyarihang pangyayaring nagwagi laban sa kasalanan at kamatayan. Ito yung gumapi sa kamatayan at kasalanan. Sa katunayan nga, itong sinasabi ng 1 Corinthians 15:55 hanggang 57. Sabi, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Natalo na ang kamatayan at wala na siyang kapangyarihan sa atin na nananalig kay Jesus. Pinapaalala din ni John MacArthur na ang kamatayan ay dapat maging paalaala sa atin para mamuhay ng may layunin na hindi lang basta-basta dumaan sa buhay. Ang sabi niya, "Death reminds us of the brevity of life and the urgency to live for God while we still can." Totoo yan. Kasi hindi nga natin alam kung gaano tayo katagal dito sa mundo. Bakit alam ba natin kung buhay pa tayo after 5 minutes? That simple reality should make us realize the shortness of life. Kaya dapat ang focus natin ay ang mga bagay na magdadala ng buhay. Yun yung pagsunod kay Kristo, pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa kapwa, pagsunod sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, at mga iba pang makalangit na mga layunin. Ang sabi ng Psalms chapter 90 verse 12, quote, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." O heto, magtimpla ka ng kape, umupo ka sa tabi, at magmuni-muni, at pag-isipan itong mabuti. Kapag naintindihan natin na limitado lang ang ating oras, mas gaganda ang ating pagpapahalaga sa bawat sandali na ibinibigay ng Diyos. Pag-isipan natin yon, ha? Ngayon for sure, maraming nalulungkot sa pagkawala ni John MacArthur. Kaya lang, kagaya nila at tayo na nananampalataya kay Kristo na muling nabuhay, ay hindi tayo tulad ng mga taong walang pag-asa. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay may buhay at pag-asa even after death. Sa 1 Thessalonians 4:13, quote, "But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who are asleep, that you may not grieve as others who have no hope." Kaya kahit naghihirap ang mga mananampalataya, meron tayong pag-asa na hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos na nagbibigay buhay through Christ and in Christ. Yung lungkot ay hindi nananatiling lungkot. Ito ay nagiging pag-asa. Ang pagdadalamhati ay nagiging kaligayahan. At ang pagkawala ay nagiging tagumpay na walang hanggan. Sinabi rin niya na death is a passage from this temporary world into an eternal reality. At ngayon nga, pumasok na siya sa kinaroroonan ng Diyos, kung saan wala ng sakit, lungkot o paghihirap. Isang lugar ng ganap na kapayapaan at kaligayahan. Tayo mga naiwan, dapat ang katotohanan ito ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas, tapang at perseverance na harapin din ang araw ng kamatayan na darating sa ating kanya-kanyang panahon. Pinaalala ni John MacArthur na ang tunay na seguridad sa harap ng kamatayan ay hindi nagmumula sa mundo o sa mga bagay na material, kundi sa pagtitiwala kay Jesus lamang. Sinabi niya na true security in death comes from trusting in Christ alone, not in anything this world can offer. Kaya araw-araw nating tanungin ang ating sarili, handa na ba akong harapin ang Diyos? Naniniwala ba talaga ako na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi daan patungo sa buhay na perpekto kasama si Kristo? O ito pa, no believer should fear death because Jesus has promised to prepare a place for us in heaven.
In my own reflection, yun ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan at pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali o oras. Mayroon pa, ang isa sa mga pinaka-importanting message ni John MacArthur tungkol sa kamatayan na sana ay matandaan nating lahat ay ang pag-asa na meron lang tayo kay Jesus. Tulad ng sinabi mismo ni Jesus sa John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Ganda na, what a promise. So ano ang take natin dito? Nasa kabila siguro ng lahat ng takot, ng lungkot, ng pag-alala, may buhay tayo na nakapangako kay Kristo at yun ay ang buhay na walang hanggan. Kaya kahit masakit ang dala ng kamatayan, hindi nito kayang tanggalin ang kagalakan na naghihintay sa mga tumanggap, nanampalataya, sumunod at naglagak ng kanilang buhay kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya dapat palagi din nating ituon ang ating mga puso kay Jesus at lalong-lalo na ang ating buhay. At sino si Jesus? Siya ang author and finisher of our faith. At habang nabubuhay dito sa lupa, ay hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na mabuhay ng buong kumpiyansa sa pangalan ni Jesus dahil alam natin na ang buhay na walang hanggan ay nakalaan para sa lahat ng mga nagmamahal, sumusunod at nananampalataya sa Kanya. So, habang inaalala natin ang buhay at ministry ni John MacArthur, paalala lang hindi ako masyadong fan ni John MacArthur. Kaya lang, napakaganda at napaka-rich ng kanyang knowledge at wisdom sa pag-i-expose ng biblical truth. Kaya kung ayaw nyo sa kanya, fine. Dinipensa pa sarili, no? Si John MacArthur, isang matapang na preacher na nagbahagi ng matibay na pag-asa tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na muli. At ngayon nga ay pumasok na sa buhay na walang hanggan. Regardless kung anong pininiwalaan nyo dyan, kung nananatili siya sa lupa o nandun na siya sa langit. For sure, ang encouragement sa atin ay sana ma-inspire tayo na mamuhay ng may tunay na pagsunod, tunay na pagmamahal sa Diyos. At ang buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin.